Magandang araw sa mga kapatid kong Subanin sa Zamboanga del Norte. Hanggang ngayon nagagalak pa rin ako na makakatulong sa inyo. Talagang happiness ko yon. Kasi ang nangyayari, the more na nag-share ako ng blessing sa inyo na galing sa Panginoon, the more nabibless ako. Kaya galak na galak ako tumulong sa inyo. Kasi ganyan talaga ang buhay na spiritual, no? Kung namimigay ka sa ibang tao, babalik sa iyo yun. Lalo na pag binibless ka ng Panginoon, kasi hindi mo naman pinagtrabahoan yung blessing ng Panginoon, dumating lang. So ngayon, ang gusto ng Panginoon na mag-share tayo sa ibang tao. Yan ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw, no? Na kung binibless tayo ng Panginoon, kailangan i-bless din natin ng ibang tao. Kasi nakalagay yan sa Biblia, no? Sa Hebrews 13 verse 16. Basahin ko sa English pero explain ko rin sa Tagalog, no? And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. So which means sa Tagalog, huwag kayong magdadamot. Mag-share ko sa ibang kapwa nyo kasi nagugustuhan ng Panginoon yan. Natutuwa ang Panginoon pag nagsishare kayo sa ibang tao. Nakalagay ito, for such sacrifices, God is pleased. Which means na gustong-gusto ng Panginoon yun. Pag nakita niya na nagsishare kayo sa ibang tao. Secondly, sa Proverbs 11:25, basahin ko ulit sa English, tapos i-explain ko. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Alam mo, kung nagbibigay ka, hindi ka kukulangin. Magpa-prosper ka. Alam mo, nangyayari sa amin yan. There was one time na talagang sabi ko, nakukulangan yung ministry, no? Sabi ko, bigay ko na lang muna yung kalahati ng salary ko, no? By faith lang. Sabi ko, Panginoon, by faith lang ito. So, kasi pag binibigyan ko ang salary ko, pag binibigay ko sa ibang tao, siyempre mawawala ng konti ang mga anak ko at saka ang pamilya ko, no? Pero alam mo, nagsakripisyo ako. Alam mo, nangyari, unbelievable. Lalo kami na-bless ng Panginoon. Hindi ko lang ma-explain. Kung ano, meron kami nakuhang, hindi ko maano sa Tagalog yung pamana. Meron kami pamana na nakuha, mas malaki pa kaysa nabigay namin. So it's really, ganyan talaga ang Panginoon. Pag nagbi-bless ka ng ibang tao, i-bless ka ng Panginoon. Sabi niya ito, a generous person will be prosperous. Ang ibig sabihin ng prosperous, hindi ka kukulangin. Hindi naman mayaman, hindi ka kukulangin. Tapos sa Luke 6:38, nagsasabi dito, give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. Alam mo, ibig sabihin nito sa Tagalog, pag nagbibigay ka sa ibang tao, naku, bubuhos, sobra-sobra ang buhos ng blessing ng Panginoon sa inyo. Pag tumutulong ka sa ibang tao, sobra-sobra, umaapaw. Parang isang cup, no, na may kape, no? Sige lang, pour ng kape, umaapaw ang blessing pag tumutulong ka sa ibang tao. Tapos sa 1 Timothy 6:18, basahin ko ulit sa English, encourages those with resources to be generous and ready to share, those storing up treasure for themselves as a good foundation of the future. Ang ibig sabihin nito, pag nagbibigay tayo sa tao, parang investment ito sa langit. Dumadami ang investment natin, no, sa langit. So yan ang ibig sabihin na mag-share sa ibang tao. Pag nag-share ka sa mga kapwa-tao nyo, talagang marami kayo na blessing na makukuha. For instance, sabihin, ang gusto ko sana isa-suggest sa inyo, sinabi ko na ito, na ang 1/10 ng mga sisiw ninyo, pag lumaki na mag 1 kilo na, ibigay nyo kay Pastor Gilbert. Tapos ipamimigay nyo sa iba. Tapos siya rin makakaranas ng magkaroon ng manok, no? So 1/10. Nakalagay sa Biblia 1/10. Tithe ang tawag diyan. Ngayon
Meron kaming plano magpatayo ng chicken project dyan sa inyo. Hindi ko pa alam kung paano, basta mag-pray lang kayo. Pero ang mangyayari nito, doon nyo ibabalik yung blessing ng Panginoon doon para ipamigay sa ibang katutubo rin. Okay? So please, pakinggan nyo ang nakalagay sa Biblia. Sabi ng Panginoon na the more the Lord blesses you, the more you should bless others. Kung anong binibigay ng Panginoon sa inyo, magbigay niyo sa iba para lalo kayong mabibless. Ganyan talaga ang buhay na spiritual. Okay? So God bless all of you, and I hope na sana kung hindi lang ako matanda, gusto ko mabisita dyan lagi sa inyo, pero mahirap talaga eh. Pero natutuwa ako na meron tayong connection. At saka gusto ko lang sabihin sa inyo, kahit hindi ko kilala kayo, mahal na mahal namin kayo. Kasi naggagalak kami na makakatulong sa inyo. God bless all of you, okay? Makita tayo ulit sa video.